Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa magiging kondisyon ng ating panahon ngayong araw. Lumalakas na ang posibleng bagyo na parating sa may silangan ng bansa na patuloy nating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Saan nga ba dadaan ang direksyon nito? At bukod dito, mayroon pang isa na bagyo ang nabubuo at dapat bantayan. Yan ang aalamin natin para naman lagi kang handa sa lagay ng panahon. Pindutin mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, easterlies ang malaking nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil dito, mas nagiging aktibo ang pagbuo ng mga makakapal na ulap at pag-ulan sa mga lugar na direktang natatamaan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, mataas ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa mga umiiral na localized thunderstorms. Sa ganitong sitwasyon, hindi pare-pareho ang magiging lakas ng ulan sa bawat area. Maaring mahina sa isang bayan habang ang kalapit na lugar naman ay nakakaranas na ng malakas na buhos ng ulan. Dumako muna tayo sa weather forecast condition sa mga lugar na pinakaapektado ngayong araw. Para sa malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang pangunahing dahilan nito ay ang easterlies. Dahil dito, mas madaling mabuo ang makakapal na rain clouds na maaring magdulot ng pabalik-balik na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hindi lamang ito mga panandaliang rain showers, may mga pagkakataong mahina muna ang ulan ngunit muling lalakas habang nagiging mas organisado ang mga thunderstorm cells, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Dahil dito may posibilidad ng paminsan-misang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash floods at landslides, particular sa mga mababang lugar malapit sa ilog at mga bulubunduking komunidad. Para naman sa Bicol Region at Eastern Visayas, inaasahan ng bahagyang maaliwalas hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong rain showers o thunderstorms, bagamat hindi kasing lawak na mga pag-ulan sa Mindanao, nanatili pa rin ang impluwensya ng easterlies sa mga rehiyong ito. Sa Bicol Region, dahil nakarap ito sa silangang bahagi ng bansa, patuloy ang mga ulap at pag-ulan mula sa dagat. Maaring maging maaliwalas ang panahon sa umaga, ngunit posibleng magkaroon ng biglaang buhos ng ulan sa hapon o gabi kapag naging aktibo ang pagbuo ng thunderstorms. Parehas din ang sitwasyon sa Eastern Visayas, may mga oras na tila maganda ang panahon, ngunit maaaring mabilis na magbago ang kondisyon ng kalangitan. Pwedeng sa isang lungsod o bayan ay nakakaranas ng malakas na ulan habang ang kalapit na lugar ay maaliwanas ang panahon. Tandaan, kapag naging matindi ang isang thunderstorm, may banta ito ng posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan na maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, ang magiging pag-ulan sa mga lugar na ito ay dulot ng kombinasyon ng init ng panahon at moisture sa atmosfera. Kaya asahan ng maalinsangan at mainit na panahon sa umpisa bago unti-unting mabuo ang mga makakapal na ulap na maaring magdala ng pagkulog, pagkidlat at malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang uri ng panahon na madalas magdulot ng mabilis na pagbabago sa kondisyon. Posibleng maliwanag at maaraw sa isang bahagi ng lungsod, ngunit sa ibang lugar ay nakakaranas na ng malakas na thunderstorm. Gayon din sa iba't ibang lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong rainfall areas. Mahalagang paalala na hindi dapat baliwalain ang mga isolated thunderstorms dahil maaari itong magdulot ng malalakas na buhos ng ulan, mabilis na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar. Kaya para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa Mindanao, Bicol Region at Eastern Visayas, umiwas sa mga lugar na madaling bain o gumuho, lalo na kung makakaranas ng matagal o malakas na pag-ulan. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat forecast. May isa tayong sistemang patuloy na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa mga bagong datos mula sa iba't ibang weather models sa mga susunod na araw, sinasabi na may posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na tropical cyclone at kapag nakapasok sa ating area of responsibility, ay tatawagin natin ito bilang Bagyong Francisco.
Sa ngayon, nakikita sa ilang model guidance na may potensyal ang sistemang ito na maging isang malakas na bagyo at posible pang umabot sa severe tropical storm o maging typhoon category habang kumikilos sa karagatan. Ito ay dahil sa mga kondisyon sa paligid nito na mas nagiging favorable para sa patuloy na pag-organisa at paglakas ng isang tropical cyclone. Pero may isang mahalagang detalye na lumalabas sa mga bagong forecast. Habang nananatili ang posibilidad ng paglakas ng sistema, mas marami ang weather models ang nagpapakita ng senaryong maaari itong mag-recurve o lumiko pa ilagang silangan habang papalapit sa Western Pacific. Meaning, mababawasan ang posibilidad ng direktang pagtama nito sa ating kalupaan. Pero mahalagang tandaan mga kababayan na long range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin sa ganitong setup, marami pa ang maaaring magbago sa eksaktong ruta, bilis at lakas ng sistema habang hindi pa ito ganap na nabubuo. At kahit hindi direktang maglandfall sa bansa, posible pa rin itong maapektuhan ang lagay ng panahon, lalo na kung lalapit ito sa silangang bahagi ng PAR. Sa ganitong sitwasyon, maaaring makahila ang sistema ng mas maraming moisture mula sa karagatan na maaaring magpalakas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kung sakaling mas bumaba ng bahagya ang track nito kumpara sa kasulukuyang projection, ang mga unang lugar na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at pabugso-bugsong hangin ay ang mga baybaying lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, gayon din sa mga Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, pati na rin ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, kabilang ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at Southern Leyte. Bukod dito mga kababayan, may isa pa tayong posibleng bagyo na nakikitang maaring sumunod pagkatapos ng sistemang ito. Sa ngayon, mas kalat-kalat pa ang forecast para sa pangalawang potensyal na bagyo. May ilang modelo na nagpapakita maari itong lumapit o tumama sa lupa, habang ang iba naman ay nagpapakitang maari rin itong lumiko, pahilaga at hindi direktang makapekto sa bansa. Dahil dito, mahalagang patuloy nating bantayan hindi lamang ang posibleng bagyong Francisco kundi maging ang mga susunod pang sistemang maaaring mabuo. Tandaan na habang lumalakad ang forecast period, mas mataas din ang posibilidad ng pagbabago sa track at intensity ng bagyo na parating. Habang dumarami ang datos sa mga darating na araw, mas nagiging malinaw kung alin sa mga forecast scenario ang mas malamang na mangyari. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw ng mga sistemang ito at pinakabagong weather updates dito sa ating channel.